Sa mundong puno ng mapaglarong tadhana, madalas tayong iwanan ng mga tanong na walang mabilis sa sagot. Paano mo nga babubuuin ang isang bakas kung ang kahapon mo ay gumuho sa isang kisap mata? Sinasabing ang puso marunong makalimot, ngunit ang alaala nananatiling nakatatak sa bawat sulok ng ating pagkatao. Sa pagitan ng luha at bawat hakbang palayo, may isang kwentong magsisimula sa katahimikan ng isang malayong paraiso. Isang kwento ng pag-ibig, pagkakasira at ang hindi inaasahang pagtatagpo ng apat na panahon. Isang maganda at pinagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa inyong patuloy na sa pagsubaybay at paglalaan ng oras para pakinggan ang kwentong ito. Naway magustuhan ninyo ang bawat kabanata ng ating lalayagin. Umupo ng komportable, mag-relax at sabay-sabay nating lakbayan ang kwentong pupukaw sa inyong mga puso. Ang simoy ng hangin sa San Alfonso, laging may dalang amoy ng basang lupa at sariwang damo. Isang kabaliktaran sa mausok at magulong syudad na tinakasan ni Celine Fontanilla 5 taon nang nakakaraan. Dito sa malayong bayan na ito, malayo sa Marangya, ngunit mapanghusgang mundo ng mga altaripunan, tiniyo niyang isang simpleng buhay. Siya ay isang hands-on na ina na mag-isang nagpalaki sa kanyang 3 mabibihing biyaya, ang kanyang triplets, sina Spring, Winter at Autumn. 5 taong gulang pa lamang ang mga ito, ngunit taglay na ang pambihirang talino at seryosong mukha na tila ba pasa na nila ang daigdig. Namanan ng 3 batang lalaki ang kanyang kulay tsokolating mata, ngunit ang matangos na ilong, ang hubog ng labi at ang natural na aristokratang tindig ay mula sa lalaking pilit niya nang ibinaon sa limod. Make sure to finish your lunch, okay? Huwag makikipag-away, paalala ni Celine habang inaayos ang uniforme ng 3 bago sila pumasok sa San Alfonso Elementary School. Ang eskwelahang ito ang pinaka-popular sa bayan. Bagamat pribado, pinatatakbo ng isang mayamang pamilya na balita'y may-ari rin ng mga malalaking universidad sa labas ng bansa. Tumango si Winter, ang pinakatahimik sa 3. Yes, Mama, we will. I'll watch over Otto, Mom. He always forgets his veggies. Seryosong sagot naman ni Spring, ang tumatayong leader ng 3, kahit ilang minuto lang ang tanda sa mga kapatid. Ngumiti si Celine, hinalikan ng mga to sa noo. Pinaroon silang maglakad pumasok sa gate. Kahit mahirap maging single mother, ang makitang kanyang 3 anghel ay sapat na para mapawi lahat ng pagod at sakit ng nakaraan. Nang sumapit ang tanghalian, naging abala ang buong eskwelahan, hindi dahil sa ordinaryong lunch break, kundi dahil sa pagdating ng mga bigating personalidad. Ang mga mararangyang itim na SUV na pumarada sa tapat ng opisina ng punong guro ay sapat upang magbulungan ang mga guro. Dumating ang mga tunay na nagmamay-ari ng institusyon, ang pamilyang Sanford. Kasama sa mga dumating mag-asawang Don Maximiliano Sanford at Doña Francesca Sanford, mga kilalang bilyonaryo na may lahing Mexican at Italian. Kilala ang kanilang pamilya sa hawak na naglalakihang imperyo sa real estate at shipping lines. Kasama rin nila ang kanilang 5 taong gulang na apo, isang batang babae na nagngangalang Summer Evangeline Sanford. Si Summer ay isang napakatahimik at mahiyaing bata. Habang formal na nakikipag-usap ang kanyang mga lolo at lola sa pamunuan ng paaralan, nananatili lamang siyang nakayuko. Nilalaro ang laylayan ng kanyang mamahaling lace dress. Hindi siya nakikipaghalubilo sa ibang mga bata na pilit siyang binabati. Sa kabila ng karangyaan ng kanyang kasuotan, may lungkot sa kanyang mga mata. Habang ang mga matatanda abala sa paglilibot sa bagong pasilidad ng eskwelahan, napansin ni Summer na walang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras, pasimpleng kumawala sa hawak ng kanyang yaya at naglakad palayo sa maingay na grupo. Nais niya ng katahimikan. Sa kabilang dako ng malawak na playground, sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga, tahimik na nakaupo ang triplets. May sarili silang mundo, nakalatag sa kanilang maliit na mesa ang mga lunchbox na inihanda ng kanilang ina. Autumn, eat your carrots, sabi ni Spring gamit ang otoritibo nitong boses. Pinasadahan lang yon ang tingin ni Autumn bago bumuntong hininga. Fine. Habang tahimik tong kumakain, nakarinig sila ng mahinang kaluskos ng mga dahon sa kanilang likuran.
Sabay-sabay na palingon ng 5 taong gulang na bata. Doon, nakatayan si Summer. Hawak ang isang maliit na stuffed toy habang tinitingnan sila ng may pag-aalinlangan. Nagkatitigan ng apat. Kung ang triplets ay kilala sa pagiging tahimik, si Summer ay tila isang estrangherong napadpad sa maling teritoryo. "Sino ka?" tanong ni Winter, diretsong tingin sa batang babae. Huminga na malalim ang batang babae, pinatunog ang kanyang sapatos at mahiyain ngunit manino na nagsalita. I, I am Summer, Summer Evangeline. Napatigil sa paguya si Autumn. Nanlaki ang mga mata ni Spring habang si Winter napataas ang isang kilay. Nagkatinginan ng 3 magkakapatid bago muling tumingin kay Summer. Summer? Pag-uulit ni Spring. Isang pilong ngiti ang biglang sumilay sa labi ng batang lalaki. Isang bihirang mangyari dahil seryoso tong madalas. Kung gayon, ikaw na yatang kukumpleto sa amin. Kumunot ang noon ni Summer, di naintindihan ang ibig nitong sabihin. Ako si Spring, pagpapakilala ng panganay. I'm Winter, dugtong ng pangalawa. And I'm Autumn, sabi naman ng bunso habang tinuturo ang sarili. We are named after the seasons at ngayon dumating ka. Ang kulang na lang sa amin ay Summer. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Summer. Ang unang pagkakataong ngumiti siya sa buong araw na yon. Ang kakaibang koneksyon ay agad na nabuo sa pagitan nila. Nakakatawang isipin ang 4 na bata na pare-parehong may pader sa ibang tao ay di na nakatagpo ng sarili nilang sangtuaryo sa ilalim ng punong yon. Upo ka rito, masarap ang luto ni Mama. Pag-aanyaya ni Autumn, sabay usog upang bigyan ng espasyo ang batang babae. Doon, sabay-sabay silang kumain, nagbahagi ng kwento at nagkatawanan na tila ba matagal na silang magkakaibigan. Nang sumapit ang hapon, mabilis na bumalik si Celine sa eskwelahan upang sunduin ang kanyang mga anak. Naglalakad siya patungo sa waiting area nang matanaw niya ang triplet sa ilalim ng puno. Ngunit labis siyang nagulat nang makita na may kasama silang isang batang babae. Habang papalapit si Celine, unti-unting bumagal ang kanyang hakbang. Titig na titig siya sa mukha ng batang babae na kausap ng kanyang mga anak. Kulot ang dulo ng buhok nito, bilugan ang mga mata at may hugis ng mukha na tila pamilyar na pamilyar sa kanya. Diyos mio, bulong ni Celine sa kanyang sarili. Ang batang babae mukhang maliit na bersyon ng kanyang sarili ng bata pa siya, mula sa hulma ng labi hanggang sa paraan ng pagkurap ng mga mata. May kung anong kaba ang biglang sumakop sa dibdib ni Celine. Spring, Winter, Autumn, tawag niya sa mahinahang boses ngunit may panginginig. Agad na lumingon ang 4 na bata. Mama! Sabay-sabay na bati ng triplets at tumakbo patungo sa kanya upang magmano. Binalingan ni Celine ang batang babae na naiwang nakatayo, ngunit nakatingin din sa kanya ng may paghanga. Lalapitan sana niya ito upang tanungin kung nasa ng mga magulang nito nang isang marangya at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Summer! Oh goodness, nandyan ka lang palang bata ka. Kanina ka pa namin hinahanap ng lolo mo. Napatigas ang buong katawan ni Celine. Ang boses na yon, kahit lumipas ang 5 taon, hindi niya yon makakalimutan. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nakita niya ang isang matikas na lalaki at isang eleganteng babae na nagmamadaling lumapit. Sina Don Maximiliano at Doña Francesca, ang mga magulang ng kanyang dating nobyo, si Maximus Sanford, ang lalaking minahal niya ng lubos, ngunit nag-iwan sa kanya na matinding sugat matapos nitong mahuling kahalikan ang first love nito sa mismong gabi na sasabihin niya sanang buntis siya. Lola! Patakbong lumapit si Summer kay Doña Francesca at nagtago sa likod nito. Nang magtagpo ang mga mata ni Celine at ng mag-asawang Sanford, tila huminto ang ikot ng mundo. Rumihistro ang labis na gulat sa mukha ng matandang babae. Celine? Nahuutal na sambit ni Doña Francesca. Hindi makapaniwala sa nakikita. Napatingin din si Don Maximiliano sa kanya at kalaunan bumaba ang tiyan ng mag-asawa sa 3 batang lalaking nakatayo sa tabi ni Celine. Ang pagkakahawig ng triplet sa kanilang anak na si Maximus, hindi maikakaila. Ang bawat anggulo ng mukha ng mga bata ay tila replika ng kanilang binata. Anak mo ba sila? Tanong ni Don Maximiliano, bakas ang pagkaalog ng mundo nito habang nakatingin sa triplets. Mariing naparanok si Celine. Nararamdaman niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso, ngunit pinilit niyang panatilihin ang isang matatag at walang emosyong mukha.
Niyakap niya sa magkabilang balikat ang kanyang mga anak upang protektahan ang mga ito. Opo, sagot ni Celine, diretsong nakatitig sa mata ng dating biyanan. Mga anak ko sila. Nagkatinginan na mag-asawang Sanford. Bakas ang libo-libong tanong sa kanilang mga mata at alam ni Celine kung anong kasunod na itatanong ng mga ito. Nasaan? Nasaan ang ama nila? Tanong ni Doña Francesca, nanginginig ang boses habang pilit naghahanap ng katotohanan sa mga mata ni Celine. Huminga na malalim si Celine. Binalot ang sarili ng kasinungalingang binuo niya sa loob na 5 taon upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak mula sa pamilyang minsang sumira sa kanya. Nasa trabaho po ang asawa ko, malamig at may pinalidad na sagot ni Celine. Kasama namin siya sa bahay at masaya kaming namumuhay dito. Pag-alis ng marangyang SUV ng mga Sanford, tila ba doon lamang muling nakahingan ng maluwag si Celine. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang akay ang 3 anak patungo sa kanilang munting tahanan. Sa bawat hakbang niya palayo sa eskwelahan, ang mga nagtatanong na mata ni na Don Maximiliano at Doña Francesca ang rumihistro sa kanyang isipan. Pakiramdam niya huling-huli na siya. Kahit itinanggi niya, alam ni Celine, may hulat malakas na kutob ang mga matatanda na ang triplets na sina Spring, Winter at Autumn ay dugo at laman ng kanilang pamilya. Mga apo nila. Masyadong malinaw ang bakas ng mukha ni Maximus sa 3 bata para mapansin ng kahit na sino, lalo na ang mga magulang nito. Laking pasalamat na lamang niya na hindi niya nakasama o nakitang binata nung hapon na yon. Ayon sa mga bulong-bulungan ng mga guro na narinig niya bago umalis, si Maximus Sanford ay kasalukuyan pang nasa ibang bansa para sa isang napakahalagang business meeting at upang asikasuhin iba pang sangay ng kanilang imperyo. Ngunit alam ni Celine pansamantala lamang ang katahimikang ito. Kung nandun na mga magulang nito hindi malayo, nasa munod na rin ang laking pinakaiiwasan niya. Pagkarating sa bahay, agad sumalubong sa kanila ang isang matangkad at makisig na lalaki na naka-apron habang nagluluto ng hapunan. Siya si Johan, ang tinutukoy ni Celine na asawa sa harap ng mga Sanford. Si Johan ang matalik niyang kaibigan na walang pag-aalinlangan na sumama sa kanya sa San Alfonso upang maging katuwang niya sa pagpapalaki sa triplets. Siya rin ang tumatayong ninong at opisyal na daddy ng mga bata sa paningin ng komunidad. Gwapo, matipuno at mukhang pamilyar na hunk ang itsura ni Johan na pwedeng-pwedeng maging modelo. Kaya naman, sa paningin ng mga taga San Alfonso at na maging matatandang Sanford, siya ang perpektong katuwang ni Celine. Pero hindi alam ng buong mundo at hindi hulaan ng mga konserbatibong matataas na lipunan, bading pala si Johan. Ang tanging pag-ibig na meron sila ni Celine ay isang wagas at tapat na pagkakaibigan. Oh, bakit kanya ng mukha mo, te? Para kang nakakita ng multo na may dalang biling ng kuryente. Biro ni Johan habang naghahanda ng pinggan para sa mga bata. Johan, nakita nila ako. Ang mga Sanford, ang mga magulang ni Maximus. Pabulong na sabi ni Celine, sapat lang para di marinig ng triplets na abala sa paghuhugas ng kamay. Nabitawan ni Johan ang hawak na sandok at napahawak sa kanyang dibdib. Diyos ko, Panginoon ko, anong chika? Nahulaan ba nila? Hinalikan ba ang lubang nilalakaran mo? Ang sabi ko may asawa na ako at ikaw ang tinutukoy ko pero ramdam ko, Johan, hindi sila naniniwala ng husto. May kutob sila sa triplets. Bago pa man tuluyan makapag-strategize ang magkaibigan, isang marangyang sobre ang inihatid sa kanilang tarangkahan, kinabukasan. Di nag-aksaya ng panahon ng mga matandang Sanford. Gumawa agad ng paraan upang maling makatagpo ang landas ni Celine at Maximus. Isang planong hinabi niya ng may karangyaan at taktika. Pinatawag si Celine sa isang pribadong restaurant sa bayan kung saan naghihintay ang mag-asawang Sanford. Walang bakas ng galit o pagbabanta sa kanilang mga mukha. Kung hindi, isang purong negosyo tila ba nag-uumapaw na kabutihang loob na mahirap tanggihan. Inihain sa harap ni Celine ang isang kontrata, isang napakagandang posisyon bilang Corporate Communications Director sa mismong main head office ng Sanford Group of Companies sa syudad. Ang sahod, 5 doble sa kinikita niya sa kasalukuyan. May kasama pang luxury condominium unit na malapit sa pinakamagandang private school na pwedeng pag-aralan ng triplets. Buong healthcare coverage at tiyak na magandang kinabukasan para sa kanyang 3 anak. Celine, iha,
Malambot ang boses na panimula ni Doña Francesca habang hinahawakan ng kamay ng dalaga. Alam namin na marami tayong hindi pagkakaunawaan noon, pero para na rin sa kapakanan ng triplets kaya namin to ginagawa. They are brilliant kids and they deserve the best education in life that only the city can offer. Pero Doña Francesca, may buhay na po kami rito. No hard feelings, Celine. Pagputol naman ni Don Maximiliano nang may seryoso ngunit magiliw na tono. Mag-ex naman na kayo ng anak namin at alam naming matagal lang tapos ang kwento ninyong dalawa. Naging napakabuti mong bata sa amin nung kayo pa ni Maximus at personal naming utang na loob ang tulungan ka ngayon. Isipin mong kinabukasan na spring, winter at autumn. Huwag mong ipagkait sa kanila ang pagkakataong lumaki sa mas malawak na mundo dahil lamang sa mga multo ng nakaraan. Tinitigan ni Celine ang kontrata. Ang bawat sugnay at benepisyo roon ay tila isang malaking sampal ng katotohanan. Alam niyang isang bitag to ay pangibalik siya sa litronyon mga Sanford, ngunit kapakanan na ng kanyang mga anak ang nakataya. Paano niya tatanggihan ang isang buhay na magbibigay ng rurok ng ginhawa sa kanyang triplets kahit ang kapalit nito ay ang muling pagharap sa lalaking bumasag sa kanyang puso? Puno ng halo-halong kaba at pag-aalinlangan ang dibdib na Celine nang dumating siya sa naglalakihang gusali ng Sanford Group of Companies. Sa gitna ng abalang syudad, hawak ang kanyang pirmadong kontrata, iniisip niya na ang kanyang magiging trabaho bilang Corporate Communications Director ay magiging hiwalay at malayo sa direktang pamamahala ng pamilya. Subalit ang lahat ng kanyang akala ay gumuho sa isang kisap mata. Imbes na sa departamento ng komunikasyon siya dalahin, dinala siya ng personal na sekretarya ni Don Maximiliano sa pinakatuktok na palapag ng gusali. Ang executive floor. Doon sa isang marangya at malawak na opisina na napaliligiran ng mga glass wall, ginabay siya ng sekretarya patungo sa isang eleganteng lamesa na pinalisang bago. "This will be your workspace, Miss Fontanilla," nakangiting pahayag ng sekretarya ng matanda. "From now on, you will be working directly here." Bago pa man makapagtanong si Celine kung bakit siya doon nakapwesto, biglang bumukas ang pinto ng pangunahing executive office. Lumabas mula raw ng isang matangkad, makisig at tila ba mas naging mukhang mapanganib at aroganteng bersyon ng lalaking tinakasan niya 5 taon nang nakakaraan. Walang iba kundi si Maximus Sanford. Namilog ang mga mata ni Celine. Ang hindi niya alam, ang Corporate Communications Director na posisyong inihain ng matatandang Sanford ay isang magarang pamagat lamang. Ngunit ang totoong dagapanin niya ay maging personal secretary at direktang katulong sa trabaho ng mismong binata. Ang kanyang pwesto, halos isang hakbang lamang ang agwat sa opisina ni Maximus, kung saan bawat galaw niya ay makikita nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sandaling natigilan si Maximus, baka sa matinding gulat, nakalaunay napalitan ng isang malamig at misteryosong titig. Gustuhin man ni Celine na tumalikod, tumakbo palayo at punitin ang kontrata, alam niyang huli na ang lahat. Nakapirma na siya at nakasalalay dito ang marangyang condominium at kinabukasan ng kanyang triplets. Inayos niya ang kanyang postura, huminga na malalim at pinilit na maging profesional. "Good morning, Mr. Sanford. I am Celine Fontanilla, your new executive assistant." Formal at walang emosyon na bati ni Celine. Pinatitigas ang sariling tinik upang di mapansin ng binata ang panginginig noon. Tinitigan siya ni Maximus ng matagal bago to marahang tumango. "Welcome back, Celine. Let's see how professional you can be." Malamig nitong sagot bago bumalik sa loob ng kanyang opisina, ngunit iniwan nitong bukas ang pinto. Lumipas ang ilang oras ng tahimik at tensyonadong pagtatrabaho. Maya-maya ang katahimikan sa palapag ay nabasag nang bumukas ang pribadong elevator at nilawan nito ang 5 taong gulang ni si Summer Evangeline. Seryosong mukha ng bata habang naglalakad, diretso sa opisina ng kanyang ama. Pagkapasok agad tong lumapit kay Maximus at mahigpit na yumakap sa bewang nito. Bahagyang lumambot ang mukha ng seryosong bilyonaryo habang hinahaplos ang buhok ng anak. Subalit nang lumingon si Summer patungo sa labas ng pinto, nagip ng kanyang paningin si Celine. Sa isang sandali, ang seryoso at mahihain nitong mukha napalitan ng isang napakalawak at nagniningning ng ngiti. Isang reaksyon na bihira umunong makita sa bata ayon sa mga empleyado. "Tita Celine!" Masayang sigaw ng bata.
Mabilis tong kumawala sa yakap ng kanyang ama. Tuwang-tuwang tumakbo palabas ng opisina at biglang yumakap sa mga binti ng dalaga. Labis na nagulat si Celine sa biglang pagpapakita ng labis na pananabik ng bata sa kanya. Lumuhod siya upang pantayan ito at marahang ngumiti. "Hello, Summer. Bakit nandito ka?" Tumingala sa kanya ang bata. Ang mga mata tila ba naghahanap. "Where are the triplets? Where is spring, winter, and autumn? I want to play with them again." Narinig ng binata ang bawat salitang binitawan ng kanyang anak mula loob ng opisina. Kumunot ang noo ni Maximus, napatayo sa kanyang swivel chair at dahan-dahan naglakad palabas hanggang nakapamulsa. Ang kanyang madidilim na mata ay nakatitig ng mariin kay Celine. "What triplet, Summer?" Seryosong tanong ng binata. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng otoridad. Tumingin si Summer sa kanyang ama. "The boys, Daddy. They are Tita Celine's children. We met at the school in San Alfonso. They're named after the seasons, just like me. I really want to play with them again." Sa pagbanggit ng bata sa salitang mga anak ng dalaga, di nakaligtas sa matalas na mata ni Celine ang tila biglaang pagdaan ng matinding selos at tensyon sa mukha ni Maximus. Bahagyang nagtagis ang bagang ng binata at ang kanyang mga kamao sa loob ng bulsa tila ba naging estatwa sa higpit ng pagkakahawak. Ang isiping may ibang lalaking nagmamay-ari na sa babaeng minsang naging mundo niya ay tila isang laso na unti-unting sumisira sa kanyang formal na anyo. Upang basagin ang lumalalang tensyon at upang protektahan ang kanyang mga anak sa posibleng investigasyon ng binata, mabilis sumagot si Celine habang nakatingin kay Summer. Nandun sila sa bagong bahay namin, Summer. Don't worry, total malapit lamang namang ang inuwian naming bahay at kondo dito sa opisina ng daddy mo. Pwede mo silang puntahan doon para makipaglaro kahit kailan mo gusto. Tumango-tango ang bata, halatang nasabik sa ideyang yon. Ilang sandali pa pumasok na ang yaya ni Summer upang ayusin ang mga gamit nito dahil ma-appointment pa ang bata para sa kanyang mga personal na aralin. Nang tuluyan nang umalis si Summer kasamang kanyang yaya, ay naiwan na nakabibinging katahimikan sa pagitan ni Celine at Maximus. Ang tayong naririnig na lamang ay ang mahinang ugong ng aircon sa malawak na palapag. Dahan-dahan umakbang si Maximus pabalik sa tapat ng lamesa ni Celine. Tinitigan niyang dalaga mula ulo hanggang paa na tila ba sinusubukan basahin ang bawat lihim na tinatago nito sa likod ng kanyang mga mata. Umimik ang binata, ang boses ay basag at may kasamang hindi mapangalan ng sakit at poot. "So," panimula ni Maximus. Mapait ang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. "May anak ka na pala at 3 pa talaga?" Ang boses ni Maximus tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong palapag. Ang maliing pagkakabigkas niya sa bawat salita, lalo na sa katagang 3 pa talaga, ay may kalakip na bigat na tila gustong pumiga sa puso ni Celine. Nanatiling nakatayo si Celine sa tapat ng kanyang desk. Pinipilit wag ipakita ang anumang panginginig ng kanyang mga kamay. Inayos niyang pagkakahawak sa ilang mga dokumento na kanina pa niya binabasa. Binaling ang kanyang paningin ng diretsyo sa mga mata ng binata at nagpakawala ng isang formal ngunit walang emosyong ngiti. "Opo, Mr. Sanford, meron na akong 3 anak. 5 taong gulang na sila ngayon," sagot ni Celine, matatag ang boses. Pinili niyang gamitin ang kanyang profesional na tono upang magsilbing pader sa pagitan nilang dalawa. "Kung wala na po kayong kailangan sa akin para sa mga schedule ninyo ngayong araw, babalik na po ako sa pag-ayos ng inyong mga appointment para sa darating na linggo." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maximus. Humakbang siya na isang beses pabalik, ngunit hindi iniaalis ang kanyang mapanuring tingin sa dalaga. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagmamahal nung sila pa ay nababalutan ngayon ng matinding puot, pangungulila at labis na selos na pilit niyang tinago sa likod ng isang aroganteng ngiti. 5 taon, Celine. 5 taon kang nawala na parang bula matapos mo kong iwan ng walang sapat na dahilan at ngayon babalik kang may asawa at 3 anak? Mapait na saad ng binata. Bahagyang bumaba ang tono ng boses ngunit ramdam ang naglalagablab na emosyon sa bawat salita. "Ganon ba kabilis? Ganon mo ba kabilis ipinalit ang 5 taon nating pinagsamahan para sa ibang lalaki?"
Nasaktan si Celine sa narinig. Gustuhin man niyang isumbat dito ang nakita niya 5 taon nang nakakaraan, ang masakit na tagpong nahuli niya tong kahalikan ng kanyang first love sa mismong gabi na sasabihin niya sanang magiging magulang na sila, pinili niyang manahimik. Ang isiping may pamilya na siya ngayon, kasama si Johan bilang kanyang asawa, ang pinakamabisang kalasag na meron siya. Ang nakaraan ay nakaraan na, Mr. Sanford. Di na natin kailangan pag-usapan ng mga bagay na tapos na at wala ng halaga. Malamig na tugon ng dalaga. Nandito ako para magtrabaho. Ayon na rin sa hiling ng inyong mga magulang. Kung maaari, panatilihin natin tong profesional. Hindi na sumagot si Maximus. Matagal pa siyang dapat itig kay Celine bago marahas na tumalikod at pumasok sa loob ng kanyang opisina, sabay bagsak ng pinto na lumikha ng malakas sa tunog sa buong palapag. Nang sumapit ang 5:00 ng hapon, mabilis na inayos ni Celine ang kanyang mga gamit. Di niya na hinintay na lumabas si Maximus mula sa kwarto nito. Sumakay siya sa elevator at nagmamadaling lumabas ng gusali upang pumunta sa kanilang bagong luxury condominium unit na inilaan ng mga Sanford. Pagkabukas niya ng pinto ng kondo, ang amoy ng masarap na ulam at ang ingay ng 3 maliliit na boses ang sumalubong sa kanya. "Mama!" Sabay-sabay sigaw ng triplets. Agad tumakbo si Autumn patungo sa kanya upang yakapin ang kanyang binti, habang si Winter naman kinuha ang kanyang bag at si Spring seryosong nakatingin sa kanya habang nakatayo sa tabi ng sofa. "How's your first day of school, my angels?" Malambing na tanong ni Celine habang isa-isang hinahalikan sa noo ang kanyang mga anak. "It was fine, Mom. Malaki ang school at maraming toys pero mas gusto ko pa rin sa San Alfonso," sagot ni Spring gamit ang kanyang seryosong boses na labis nagpapaalala kay Celine sa ama ng mga bata. "At saka Mama, wala si Summer doon. Sabi niya dito rin siya mag-aaral," dugtong naman ni Winter. Lumabas si Johan mula kusina. Nakasuot pa rin ang kanyang paboritong pink apron at may hawak na sandok. "Oh, andyan ka na pala, te. Hay naku, itong mga anak mo parang matatandang pinagbiyak na bunga. Napakatahimik sa pagkainan. Akala mo mga board of directors na nagpupulong." Napangiti si Celine sa tinura ng kaibigan. Naupo siya sa sofa. Hinilot ang kanyang sentido. Bakas ang labis na pagod hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa emosyonal na tensyon na hinarap niya buong araw. Lumapit si Johan, naupo sa tabi niya matapos utusan ng triplets na maghugas ng kamay para sa hapunan. "Anyari sa opisina? Nakita ba kayo ng papa mong bilyonaryo?" "Oo, Johan. Ang masama pa, ginawa kong personal secretary ni na Don Maximiliano para mapalapit sa kanya." Buntong hininga ni Celine. At nalaman na rin niya ang tungkol sa triplets. Dumating si Summer sa opisina at binanggit ang tungkol sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Johan. Muntik nang mabitawan ng sandok. "Anak ng pating na may bangs? Nalaman niya? Anong reaksyon ng lolo mo? Hinimatay ba sa selos?" Galit siya, Johan. Nasasaktan siya at nagtatanong kung ganon ko siya kabilis sa palitan. "Akala niya talaga asawa kita." At sabay nating pinalalaki ang mga bata. Hinawakan ni Johan ang kamay ni Celine upang pakalmahin ito. "Hayaan mo siya mag-isip ng ganyan, te. Mas mabuti nang isipin niyang happy pamilya tayo kaysa malaman niyang sa kanyang triplets at bawiin sila sa'yo. Carry bells natin to. Basta, panindigan natin na ako ang pinakamaganda mong asawa sa buong mundo. Character acting kung character acting." Kahit papano nabawasan ang bigat sa dibdib ni Celine dahil sa suporta ni Johan. Alam niya, hanggat kasama niyang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang 3 anak, kakayanin niyang harapin ang anumang bagyo na idudulot ng muling pagtatagpo nila ni Maximus. Kinaumagahan, maagang pumasok si Celine sa opisina upang iwasan ang trapiko at upang maihanda ang mga kakailanganing papeles para sa mga nakatakdang pagpupulong ni Maximus. Habang abala siya sa pagtatype sa kanyang computer, narinig niya ang pagbating ng elevator. Inasahan niyang si Maximus ang lalabas, ngunit nagulat siya na makitang si Doña Francesca na may dalang isang mamahaling paper bag. May kasama tong 2 bodyguards na naiwan sa tapat ng elevator. "Good morning, Doña Francesca." Magaling ang nabati ni Celine habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ngumiti ng matamis ang matandang babae, isang ngiting may halong misteryo. "Good morning, Celine, iha. I hope you are adjusting well to your new place and your job." "Opo. Maraming salamat po sa lahat ng binigay niyo para sa mga anak ko," sagot ni Celine.
Nilapag ni Doña Francesca ang paper bag sa lamesa ni Celine. I brought some imported chocolates and pastries for spring, winter, and autumn. At nga pala, nabanggit sa amin ni Summer na labis niya raw gustong makipaglarong muli sa triplets. Kaya naman naisip namin ng lolo niya na magkaroon ng isang maliit na salo-salo sa Sabado. Kinabahan si Celine. Salo-salo po? Yes, sa aming mansyon. Isang simpleng weekend playdate para sa mga bata. Nais din namin silang makilala ng lubusan. Makahulugang pahayag ni Doña Francesca habang ang mga matay mariing nakatitig sa reaksyon ni Celine. Maaari mo ring isamang iyong asawa kung hindi siya bala sa kanyang trabaho at syempre, nandun din si Maximus dahil hindi niya matatanggihan ang hiling ng kanyang anak na si Summer. Tila ba gumuho ang mundo ni Celine sa narinig? Ang imbitasyong yon ay hindi isang simpleng playdate. Ito ay isang harapang pagtatagpo ng lahat ng panig. Isang malaking pagsubok kung saan ang kanyang mga binuong lihim at kasinungalingan maaaring mabunyag sa isang maling galaw lamang. Bawat salitang binitawan ni Doña Francesca ay tila isang malakas sa tambol na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Celine. Ang anyaya ay formal, magalang at puno na nag-uumapaw na kabutihang loob. Ngunit para sa dalaga ito'y isang marangyang bitag na may kasamang matatalas na tinig. Isang weekend playdate sa mansyon ng mga Sanford, isang lugar na minsan ang naging saksi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang pinakamalalim na kabiguan. Doña Francesca, panimula ni Celine, pinipilit na huwag manginig ang boses habang hinahawakan ang gilid ng kanyang lamesa. Napakabait ninyo po para bigyang pansin ang aking mga anak, subalit nakakahiya naman po kung mangbubulahaw kami sa inyong tahanan at saka medyo mahihain pong triplets pagdating sa mga bagong lugar. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ng matandang bilyonaryo. Hinaplos ang mamahaling lace scarf na nakapulupot sa kanyang leeg bago tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Celine. Ang sulyap na yon, puno ng karunungan at ng uri ng pamilyar na otoridad na hindi matatanggihan. Iha, huwag kang mahiya. Ang mansyon ay malawak at walang masyadong tao roon kundi kami-kami lang. At huwag kang mag-alala sa triplets dahil nandun naman si Summer. Mabilis silang nagkapalagay ng loob na nasa San Alfonso tayo, hindi ba? Summer rarely smiles or talks to anyone but when she's around your boys, she turns into a different child. Para na rin to sa kapakanan ng aking apo. Makahulugang pahayag ni Doña Francesca. Lumapit pa to na isang hakbang at hinawakan ang malamig na kamay ni Celine. Igiit mo rin sa iyong asawang sumama. Nais namin siyang makilala ni Don Maximiliano. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa inyo ni Maximus noon, kinilulugod naming makita na may isang mabuting lalaking nag-aalaga sa iyo ngayon. Sabado, alas 10 ng umaga, ipadadala ko ang driver upang sunduin kayo sa inyong kondo. Bago pa man makasagot si Celine, bumukas ang pinto ng elevator at inilawan nito si Maximus. Naka-navy blue suit ito, matikas at may hawak na ilang folder. Saglit na patigal na makita ang kanyang ina na kausap ang bagong sekretarya. Mother, what are you doing here this early? Tanong ni Maximus gamit ang baritono at seryoso nitong boses habang naglalakad papalapit sa kanila. Oh Maximus, I just dropped by to give Celine some treats for her children and at the same time inimbita ko sila para sa isang playdate kasama ni Summer sa Sabado. Masayang sagot ng matanda na tila ba walang itinatagong ibang plano. Agad bumaba ang tingin ni Maximus kay Celine. Ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim at ang pamilyar na tensyon at selos ay muling sumalamin sa kanyang mukha. Ang isiping makikita niya ang lalaking pumalit sa kanya. Ang lalaking tinatawag na daddy ng mga anak ni Celine ay nagdulot ng matinding kulo sa kanyang dibdib. A playdate? Mother, I'm busy this weekend. No, you're not, Maximus. Pagputol ng kanyang ina na may pinalidad. Nangako ka kay Summer na sasamahan mo siya sa darating na Sabado at alam kong hindi mo bibigoin ang anak mo so it's settled. See you on Saturday, Celine. Isang matamis ng ngiti ang iniwan ni Doña Francesca bago to tuluyang tumalikod at sumakay sa elevator kasamang kanyang mga bodyguard. Naiwan ang nakabibinging katahimikan sa pagitan ni Celine at Maximus. Tinitigan ng binata ang dalaga, ang kanyang pangay bahagyang nagtagis habang dahan-dahan humahakbang papalapit sa lamesa nito. Nilapag niya ang mga folder ng may kaunting diin. Narinig mo si Mother? Malamig na saad ni Maximus. Make sure to bring your perfect husband. Gusto ko rin makita kung anong klaseng lalaki ang nagawang pawiin ng 5 taon nating pinagsamahan ng ganon kabilis. Di nakasagot sa Celine,
Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matapang habang nakatingin sa binata. Walang salitang pumasok si Maximo sa kanyang opisina at marahas na sinarado ang pinto. Kinagabihan halos magkandara pa si Celine sa pagpasok sa kanilang condominium unit upang ibalita ang nangyari kay Johan. Pagkabukas ng pinto, naabutan niya si Johan na kasalukuyang nag-a-apply ng sheet mask sa muka habang tinutulungan ng triplets na mag-ayos ng kanilang mga Lego blocks sa sahig. Johan, may malaking problema tayo, bulalas ni Celine habang binababa ang kanyang bag sa sofa. Agad na napatayo si Johan, muntik nang matanggal ang sheet mask sa kanyang mukha. Diyos ko, bakit pa tuwing uuwi ka parang laging may paparating na nuclear war? Ano na naman ang chika, te? Inimbita tayo ng mga Sanford sa mansyon nila ngayong Sabado, isang playdate para sa mga bata, at kasama ka, Johan. Gusto nilang makita ang asawa ko. Namilog ang mga mata ni Johan sa likod ng kanyang mask. Ano? Ako? Pupunta sa mansyon ng mga Sanford bilang asawa mo? Te naman, baka doon pa lang sa gate amoy ng mga security guard ang pagkabakla ko. Paano kung mabuking ako? Paano kung mag-acting ako tas bigla akong mapatili kapag nakakita ng ipis? Johan, please. Kailangan natin tong panindigan. Pakiusap ni Celine. Halos maiyak na sa halo-halong emosyon. Kung malalaman ni na Don Maximiliano na wala akong asawa at single mother ako, mas lalo silang maghihinala na kay Maximus ang triplets. At kapag napatunayan nila yon, baka bawiin nila sa akin sina spring, winter at autumn. Hindi ko kaya, Johan. Mamamatay ako kapag nawala ang mga anak ko. Nang marinig ang seryosong tono ng usapan, natigil sa paglalaro ang 3-5 taong gulang na bata. Lumapit si Spring kay Celine at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Mama, are you crying? Is someone hurting you? Tanong ng panganay. Ang kanyang boses puno ng proteksyon na labis nagpagunita kay Celine kay Maximus noong mga panahong pinagtatanggol siya nito sa mga mapanghusgang tao. No, my love. Mama is just tired. Pagsisinungaling ni Celine habang pinupunasan ang gilid ng kanyang mga mata at niyakap ang tatlo. Huminga na malalim si Johan, tinanggal ang sheet mask at seryosong tumingin kay Celine. Sige, kakayanin natin to, te. Para sa mga pamangkin ko, magpapakalalaki ako sa Sabado. Magpapakaseryoso ko at isusuot ko ang pinakamahal kong suit na panlalaki. Gagawin nating best actor ang lola mo. Walang paminang Sanford na makakabuwag sa atin. Dumating ang araw ng Sabado, isang marangyang Mercedes-Benz ang pumarada sa tapat ng condominium ni Celine upang sunduin sila. Si Johan mukhang napakakisig sa kanyang charcoal gray suit. Tuwid ang tayo, pinalalalim ang boses sa bawat pagkakataon. Ang triplets naman nakasuot ng magkakabagay na polo shirt at shorts, mukha silang maliliit na prinsipe. Habang papalapit ang sasakyan, sa naglalakihang bakal na gate ng mansyon mga Sanford, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Celine. Pagkapasok ng kotse sa malawak na hardin, nakita niya agad na naghihintay sa grand entrance ang mag-asawang Sanford. Si Summer na may hawak na teddy bear at sa tabi nito si Maximus. Naka-casual white linen shirt at black trousers si Maximus. Mukhang napakagwapo, ngunit ang kanyang mukha ay tila yelo sa lamig. Ang kanyang mapanuring tingin agad na nakapako sa pinto ng sasakyan na unti-unting bumubukas. Unang bababa si Johan na agad umikot upang alalayan si Celine palabas ng kotse bago isa-isang binuhat at pinababa ang triplets. Ang magkaibigan nagpalitan ng makahulugang tingin. Oras na para sa pinakamalaking pagpapanggap ng kanilang buhay. Ang bawat hakbang patungo sa marangyang balkonahe ng mansyon ng mga Sanford ay tila ba paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Hawak ni Johan ang bewang ni Celine ng may katatagan, isang galaw na bahagi ng kanilang pinag-usapang pagpapanggap, ngunit bawat dampi ng kamay nito sinasalubong naman ng tila naglalagablab na titig mula kay Maximus. Don Maximiliano, Doña Francesca, formal na bati ni Johan gamit ang boses na sadyang pinalalim at binalot ng formalidad. Isang karangalan po ang maanyayahan sa inyong tahanan. Ako po si Johan, ang asawa ni Celine. Tinignan ni Don Maximiliano si Johan mula ulo hanggang paa. Tila ba tinitimba ang bawat anggulo ng tindig nito. Isang matipid ngunit may otoridad ng ngiti ang sumilay sa labi ng matandang bilyonaryo. The pleasure is yours, Johan. Maupo kayo. Habang nag-uusap ang matatanda, hindi mapigilan ni Summer ang kanyang pananabik. Bitaw-bitaw ang kanyang teddy bear, mabilis siyang lumapit sa triplets. Spring, winter, autumn,
Come, I wanna show you my playroom. Maraming bago akong toys doon. Nagkatinginan ang tatlong batang lalaki. Si Spring bilang panganay tumingin muna kay Celine upang humingi ng pahintulot. Nang tumango ang kanilang ina, sabay-sabay silang sumunod kay Summer patungo sa loob ng mansyon. Tahimik pa rin ngunit bakas ang kuryosidad sa kanilang mga mata. Sa buong maghapon, naging maayos naman ang takbo ng salo-salo, bagaman balot ng matinding tensyon ng bawat sandali na magkakatama ang paningin na Celine at Maximus. Si Johan naman nakipag-usap ng buong husay kay Don Maximiliano tungkol sa negosyo. Pinatutunayan ang kanyang galing sa pag-arte bilang isang matatag at responsableng ama ng tahanan. Nang sumapit ang gabi, isang marangyang hapunan ang inihanda sa formal na dining hall. Napaligiran sila ng mga antigong kagamitan, mga kristal na baso at mga pagkain gawa ng mga tanyag na chef. Masayang kumakain ng mga bata sa kabilang dako ng mahabang lamesa habang ang mga matatanda na may abala sa mabababaw na kwentuhan. Subalit sa gitna ng karangyaang yon, may isang bagay na unti-unting pumupukaw sa pansin ni Celine. Kanina pa siya nagmamasid sa paligid. Mula nang dumating sila kaninang umaga hanggang matapos ang hapunan, walang ibang bakas ng isang reyna sa tabi ni Maximus. Walang asawa, walang ibang babaeng nagmamay-ari ng titulong ina ni Summer sa loob ng mansyon. Nasaan ang ina ni Summer? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umikot sa isipan ng dalaga. Nung iwan niya si Maximus 5 taon nang nakakaraan, nahuli niya ito kasama ang kanyang first love. Ang buong akala niya ang batang si Summer ay anak nito sa babaeng yon. Ngunit ang kawalan ng presensya ng sino mang asawa sa tabi ng binata ngayong gabi ay tila isang malaking palaisipan. Matapos ang hapunan, nagpaalam si Doña Francesca na dadalhin muna ang mga bata sa hardin upang panoorin ang mga alitap-tap kasama si Johan na nagpresentang sumama upang asikasuhin ng triplets. Naiwan si Celine sa malawak na veranda. Nakatanaw sa madilim ngunit magandang tanawin ng lungsod mula sa itaas ng burol kung saan nakatayo ang mansyon. Matapos ang hapunan, nagpaalam si Doña Francesca na dadalhin muna ang mga bata sa hardin upang panoorin ang mga alitap-tap kasama si Johan na nagpresentang sumama upang asikasuhin ng triplets. Naiwan si Celine sa malawak na veranda. Nakatanaw sa madilim ngunit magandang tanawin ng lungsod mula sa itaas ng burol kung saan nakatayo ang mansyon. Narinig niya ang mababigat na hakbang sa kanyang likuran. Hindi niya na kailangan lumingon upang malaman kung sino yon. Ang pamilya na bango na mamahaling pabango at ang kakaibang presensya nito ay sapat na upang kilalanin niya si Maximus. Tumabi sa kanya ang binata, nakapamulsa habang nakatanaw din sa malayo. Hawak nitong isang baso ng scotch. Masaya ka ba, Celine? Basag ng binata sa katahimikan, mababa at tila may bahid ng pagod ang boses. Masaya ka ba sa buhay na meron ka ngayon kasama ng asawa mo? Huminga na malalim si Celine, pinipilit na huwag magpadala sa lungkot na hatid ng tono ng binata. Masaya ako, Mr. Sanford. Amang anak ko, ang buhay ko at ginagawa ni Johan ang lahat para sa amin. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Maximus. Uminom to mula sa kanyang baso bago muling tumahimik. Dahil sa pagkakataong solo silang dalawa at dala na rin ang labis na kuryosidad na kanina pa kumikinat sa kanyang dibdib, hindi na napigilan ni Celine ang sariling magtanong. Dinaling niya ang kanyang katawan patungo sa binata. May tatanong sana ako, Maximus, panimula niya. Sa unang pagkakataon, binanggit niya ang pangalan nito ng walang formalidad. Kanina ko pa napapansin, nasan ang asawa mo? Nasan ang ina ni Summer? Bakit tila wala siya rito para samahan ng anak ninyo sa isang mahalagang araw na katulad nito? Sa isang kisap mata, nagbagong anyo ni Maximus. Ang kaninang malungkot ay tila sumusukong ekspresyon sa kanyang mukha, biglang napalitan ng isang malamig at matigas na anyo. Humarap siya ng gusto kay Celine, ang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang panga mariing nagtagis. Binaba niya ang kanyang baso sa pasamano ng beranda nang may kalakasang lumika ng matalim na tunog. This is none of your business, Celine. Malamig at may pinalitan na sagot ni Maximus. Bawat salita tila ba isang pader na itinayo upang itaboy ang dalaga. Huwag mong panghimasukan ang mga bagay na wala kang kinalaman. Nandito ka bilang sekretary ng pamilya ko at bilang ina ng mga batang kalaro ng anak ko. Beyond that, you have no right to question my life or how I raise Summer.
Napatigil si Celine, tila ba may kung anong patalim ang sumaksak sa kanyang dibdib sa narinig. Ang lamig at ang tila kawalan ng respeto sa paraan ng pagsasalita ni Maximus, labis na nagpaisip sa kanya kung sino ba talaga ang lalaking nasa harap niya ngayon. Nasaktan at labis na na-offend ang dalaga sa marahas na pagtataboy na yon. "I'm sorry, Mr. Sanford," sagot ni Celine. Ang kanyang boses ay naging singlamig na rin ng yelo habang tinataas ang kanyang baba upang panatilihin ang kanyang dignidad. "Nakalimutan kong isa na nga pala akong estranghero sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko na muling tatanungin ang tungkol sa pribadong buhay mo o ng kahit na sinong nakatira sa mansong to." Mabilis tumalikod si Celine. Iniwan ang binata na mag-isa sa veranda habang ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa halo-halong galit, sakit at mga bagong tanong na lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Mabilis gumulong ang mga buwan. Sa kabila ng malamig na pahikitungo at pader na nakatayo sa pagitan ni Celine at Maximo sa opisina, na natili silang profesional sa harap ng mga empleyado. Subalit ang seryosong takbo ng kanilang araw-araw ay nabasag nang i-anunsyo ng Sanford Group of Companies ang taunang team building. Sa taong to, napagpasya ng pamunuan na gawin tong isang malaking family day kung saan pwedeng isama ng mga empleyado ang kanilang mga pamilya. At ang masakit para kay Celine, gaganapin ito sa isang eksklusibong luxury resort sa Palawan. Ang mismong isla na naging paboritong bakasyonan at kanlungan ng kanilang pag-ibig ni Maximus 5 taon nang nakakaraan. Nung una, mariing tumanggi si Celine na sumama. Ayaw niyang balikan ng mga alaala ng nakaraan, lalo na sa lugar kung saan sila nangako ng walang hanggan. Subalit dahil siyang executive personal assistant ng CEO, opisyal siyang pinadalhan ng memo na required ang kanyang presensya. Siya ang hahawak ng koordinasyon ng mga training, special activities at mga VIP na bisita. Wala siyang nagawa kundi ihanda ang sarili kasama si Johan at ang triplets na excited makita ang dagat. Nandun din syempre si Summer na laging nakabundot sa 3 batang lalaki. Unang araw pa lang sa resort, ramdam na ang matinding tensyon. Sa tuwing magkakaroon ng team activities, di maiwasan ng mga selusan moments. Nakasuot si Celine ng isang simpleng white summer dress na bagyang humahaplo sa kanyang hubog, dahilan upang pagtinginan siya ng ilang mga kapwa-empleyado at mga executive mula sa ibang departamento. Tuwing may lalapit na ibang lalaki kay Celine upang makipag-usap o mag-alok ng inumin, agad na sumusulpot si Maximo sa malapit. Magpapakawala to ng isang malamig at nakamamatay na titig na tila ba handang magtanggal sa trabaho ng kahit na sinong lumapit sa kanyang sekretarya. Sa kabilang banda, kapag lumalapit naman si Johan upang payungan si Celine o punasan ng pawis ito sa noo, marahas na tumatalikod si Maximus. Nagtatagis ang bagang habang nilalagok ang kanyang hawak na alak. Di rin makaligtas kay Celine ang mga pananalita ng binata tuwing nagbibigay ito ng instructions na may kasamang parinig tungkol sa mga taong mabilis makahanap ng bago. Nang sumapit ang huling gabi, nagdaos ang kumpanya ng isang engrandeng bonfire party sa tabing dagat. May tugtugan, umaapoy na bonfire at nag-iinuman ng lahat. Bago pa man magsimula ang formal na laro, nakailang shot na ng cocktail sa Celine dahil sa labis na emosyon na nararamdaman niya sa lugar na yon. Ang triplets at si Summer ay maagang nakatulog sa kanilang kwarto sa ilalim ng pag-aalaga ng mga yaya. Kaya naman ang mga matatanda na lamang ang natira sa dalampasigan. Upang mas maging masaya ang gabi, nagtipon-tipon ang mga empleyado at mga boss sa isang malaking bilog para maglaro ng Truth or Dare. Isang walang lamang bote ng wine na inilagay sa gitna at pinaikot. Matapos ang ilang nakatutuwang dares at nakakaintrigang truth sa ibang empleyado, muling umikot ang bote ng mabilis hanggang sa unti-unti tong bumagal at huminto ng diretso sa tapat ni Maximus. Nagsigawan ang mga tao, lalo na ang mga babaeng empleyado. Lahat sila ay nag-expect na dare ang pipiliin ng binata. Sa pag-asang ito na ang pagkakataon upang mautos sa kanya na makipagsayaw o may gawing bagay na maglalapit sa kanila sa tanyag na bilyonaryo. Subalit sa gulat ng lahat, naging seryosong mukha ni Maximus. Truth. Maikli at baritono nitong sagot, sabay sulyap ng mabilis kay Celine na nakaupo sa kabilang panig ng bilog. Ang HR manager na siyang nagtatanong ay bagyang kinabahan ngunit naglakas loob. Sir Maximus, para sa inyong truth, ano pong pinakamalaking bagay ang pinagsisihan ninyo sa inyong buhay at kailan po ito nangyari?
Naging tahimik ang paligid. Tanging tunog ng alon at kaluskos ng apoy ang naririnig. Tinitigan ni Maximo si Celine ng bariin. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa halo-halong galit at sakit. Ang pinagsisihan ko, panimula ni Maximus. Bawat salita ay tila may bigat ng ginto. Ay ang ibigay ang buong puso ko at mahalin ng isang babae 5 taon ang nakakaraan. Dahil sa kabila ng lahat ng binigay ko, iniwan niya ako ng walang sapat na dahilan. Binasura niya lahat ng meron kami nang gano'n na lang kabilis. Isang sama-samang singhap ang kumawala sa mga empleyado. Nasaktan at nagalit deep inside si Celine sa narinig. Walang dahilan. Gustong sumigaw ng dalaga. Gusto niyang isumbat sa harap ng lahat na iniwan niya to dahil nahuli niya tong may kahalikang iba. Paano nito nagagawang baliktarin ng kwento at magmalinis sa harap ng maraming tao? Bago pa man makabawi si Celine sa galit, muling pinaikot ang bote. Tila ba nanunukso ang tadhana dahil paghinto nito, diretsyong-diretso ang duro ng bote sa tapat mismo ni Celine. Truth din, agad na sagot ni Celine bago pa man siya tanungin. Matapang niyang sinulubong ang tingin ng binata. Isang kasamahan sa trabaho ang nagtanong, Miss Celine, para sa'yo, masaya ka ba ngayon sa piling ng asawa mong si Johan at mahal mo ba talaga siya? Ramdam ni Celine ang titig ni Maximus na tila ba gustong tunawin ang kanyang pagkatao. Upang tuluyang tapusin ang pag-asa na nakikita niya sa mga mata ng binata at upang ipaglaban ang kanyang binuong pader? Sumagot si Celine ng walang pag-aalinlangan. Oo, sobrang saya ko sa piling ng asawa ko at oo, mahal na mahal ko si Johan. Siya ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko, buong paninindigan at may ngiti niyang sagot. Marahas na napatayo si Maximus mula sa kanyang upuan, dahilan upang matumba ang kanyang baso ng scotch sa buhanginan. Walang salita, nag-walk out ang binata. Naglakad na mabilis patungo sa madidilim na bahagi ng resort pabalik sa mga villa. Dahil doon biglang natapos ang activity at nagpa siya rin lahat na magsipag-alis at matulog. Naiwan si Celine na nagtataka at naguguluhan sa inasta ng binata. Bakit ito mag-overact ng ganun kung totoong wala na siyang halaga dito? Dahil sa dami ng cocktail na nainom niya bago pa man mag-bonfire, unti-unti umakyat ang amats ng alak sa kanyang ulo. Pagewang-gewang ang paglalakad ng dalaga habang binabaybay ang madilim at pribadong pasilyo patungo sa kanilang mga kwarto. Umiikot ang paligid at pilit niyang tinutuwid ang kanyang mga hakbang. Malapit na sana siya sa pintuan ng kanyang kwarto nang biglang may isang malakas na kamay ang sumunggab sa kanyang braso mula sa isang madilim na sulok. Bago pa man siya makasigaw, mabilis siyang hinila nito, pumasok sa isang bakanting executive suite. Sinara ng mabilis ang pinto sa isang kisap mata. Marahas siyang sinansala sa pader. Amoy ng mamahaling tabako, scotch at ang pamilyar na init ng katawan ang sumalubong sa kanya. Si Maximus pala yun. Maximus, bitawan mo ko. Ano ba? Pagpapamiglas ni Celine, ngunit lalong humigpit ang hawak ng lalaki sa kanyang dalawang pulso. Inilak ang mga ito sa itaas ng kanyang ulo. Mahal mo? Mahal mo talaga ang lalaking yon, Celine? Asik ni Maximus, ang boses ay gumagaralgal sa tindi ng selos at sakit. Ang kanyang mukha ay 1 pulgada na lamang ang agwat sa mukha ng dalaga. 5 taon akong nabuhay sa impyerno, Celine. Gabi-gabi akong nagtatanong kung anong mali ang nagawa ko para iwan mo ko. Tapos sasabihin mo sa harap ko na mahal mo ang lalaking yon? Bakit ba? Pribadong buhay ko na yun, wala kang pakialam, sigaw ni Celine, habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng umagos. Ikaw ang nang iwan sa ating dalawa, Maximus. Huwag mo kong baliktarin. Anong ako ang nang iwan? Ikaw ang umalis. Dahil nahuli kita. Nahuli kita sa mismong gabi na sasabihin ko sanang... Naputo ng sasabihin ni Celine nang biglang yumuko si Maximus. Marahas na sinakop ang kanyang labi. Ito'y isang halik na puno ng parusa, ng 5 taong pangungunila, galit at nag-uumapaw na pagnanasa. Nung una, pilit ng laban si Celine. Ginalaw ang kanyang mukha palayong, ngunit ang amoy ng alak, ang pamilyar na haplos at ang sarili niyang puso na 5 taon ding nagutom sa pagmamahal ng lalaking to, ang tuluyang nagpabagsak sa kanyang mga pader.
Unti-unti lumambot ang pagmamalupit sa halik ni Maximus. Naging mapag-utos ito, puno ng pagsusumamo at tila ba humihingi ng tawad sa bawat segundong lumipas na wala sila sa piling ng isa't isa. Pinakawala ng binata ang kanyang mga kamay upang dahan-dahang haplusin ang pisngi ng dalaga. Pinatutunayan sa kanyang sarili na hindi ito isang panaginip. Celine, please, hindi ko kayang makita na may hawak ang iba. Bulong ni Maximus sa pagitan ng kanilang mga halik. Ang kanyang boses tuluyan ng sumuko sa pag-ibig. Ang alak, ang gabi sa Palawan, ang tunog ng alon sa labas at ang naglalagablab na damdamin na pilit nilang tinago sa loob na 5 taon ay tuluyang sumabog. Binuhat ni Maximo si Celine patungo sa malawak na kama ng suite at sa gabing yon, sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, muling nagtagpo ang kanilang mga katawan at kaluluwa. Isang gabi ng pagsisisi, pag-aari at muling pagbuhay sa pag-ibig na kailanman ay hindi naman talaga nawala. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga mamahaling kortina ng executive suite ay marahang kumalik sa mukha ni Celine. Dahan-dahan niyang binulat ang kanyang mga mata. Ngunit agad sinalubong ng matinding kirot sa ulo ang kanyang ulirat, isang paalala ng alak na nainom niya kagabi. Subalit masigit na nagpabili sa tibok ng kanyang puso ang pamilyar at mabigat na bisig na nakapulupot sa kanyang bewang. Napatigas ang buong katawan ni Celine. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nakita niya ang mahimbing na natutulog na si Maximo sa kanyang tabi. Ang mukha nito, na madalas balot ng coldness at arrogance sa opisina, ay mukhang napakapayapa ngayon. Ang magulo nitong buhok at ang bahagyang pagbaba ng kumot na nagpakita sa matitigang balikat nito ay sapat na upang magbalik sa alaala ni Celine ang bawat marahas, mapusok at mapagpalayang detalye ng nangyari sa kanila kagabi. Diyos mio! Bulong ng dalaga sa kanyang sarili habang nanlalaki ang mga mata. Agad siyang napatingin sa digital clock na nasa nightstand, 7:30 a.m. Nataranta si Celine, umaga na pala. Dahil sa labis na pagod at tindi ng emosyon na pinagsaluhan nila, nakalimutan niyang kailangan niyang bumalik sa sarili nilang kwarto bago magising ang triplets at si Johan. Kung may makakakita sa kanyang lumabas sa kwarto ng CEO, sa gantong oras tiyak magkakagulong buong kumpanya at masisira lahat ng pagpapanggap na binuo niya. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sariling gabi, iniangat ni Celine ang bisig ni Maximus upang makawala. Nang masigurong hindi ito nagising, maingat siyang bumaba sa kama. Agad niyang hinanap ang kanyang white summer dress na nagkalat sa sahig, kasama mga damit ng binata. Puno ng pahanginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang damit. Di niya na nagawang mag-ayos ng buhok o mag-makeup. Ang tanging nasa isip niya ay ang makatakas at bago magbagong ihip ng hangin. Sulyap huli ang binigay niya sa natutulog na bilyonaryo bago dahan-dahang pinalabas ang sarili sa pinto ng suite. Sinisiguradong walang kahit na sinong empleyadong nasa pasilyo. Halos patakbong tinahak na Celine ng daan patungo sa kanilang family villa. Pagkabukas niya ng pinto, agad siyang napasandal sa likod noon. Hinahabol ang kanyang hininga habang hawak ang kanyang dibdib. Oh, look who's back from the dead! At mukhang bagong salta mula sa isang wild safari journey, ha? Isang pamilyar na boses na puno ng panunukso ang bumasag sa katahimikan. Napatingin si Celine sa direksyon ng kusina. Doon, nakatayo si Johan, nakasandal sa counter habang may hawak na tasa ng kape. Naka-silk robe ito at nakataas sa isang kilay habang ang mga matay mapanuring nakatitig sa magulong itsura ng dalaga. Johan? Nauutal na sulyap ni Celine. Pilit na inaayos ang kanyang buhok gamit ang mga daliri. Ang triplets, gising na ba? Huwag kang mag-alala, te. Ang 3 mabibehing prinsipe mo ay mahimbing pang natutulog sa kabilang kwarto kasama si Summer sa play area. Kaya naman, lumakad si Johan pabalapit sa kanya. Unti-unting sumisilay ang isang mapang-asar ng ngiti sa mga labi nito. Ikaw ang may malaking kailangan ipaliwanag sa akin. Anyari sa'yo, Celine Fontanilla? Bakit ang damit mo tila dumaan sa washing machine na walang banlaw? At yung labi mo, ba't parang namamaga? May lamok ba sa tabing dagat kagabi ang pangalan Maximus Sanford? Mabilis na mulang buong mukha ni Celine. Hanggang sa umabot to sa kanyang mga tenga. Wala. Ano bang sinasabi mo, Johan? Napadami lamang ang inom ko kagabi at doon ako nakatulog sa bakanteng kwarto. Bakanteng kwarto mo mukha mo, te?
Character acting ako bilang asawa mo pero di ako pinanganak kahapon. Asar pa rin ni Johan sabay higop sa kanyang kape at tumalakak ng mahina. Te, amoy na amoy ko ang mamahaling panlalaking pabango dyan sa legs mo. Ang pasabihin mo muling nagliyab ang apoy na nakaraan sa Palawan. Nag-apoy ang kumpanya kagabi, ganun ba? Johan, please, huwag mo akong asarin. Naguguluhan ako. Pagmamakaawa na si Lynn habang nauupo sa sofa. Tinatago ang mukha sa kanyang mga palad. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Nagkasumbatan kami tungkol sa nakaraan. Ang sabi niya, ako raw nang iwan ng walang dahilan. Galit na galit siya dahil akala niya asawa kita at mahal kita. Naging seryoso ang mukha ni Johan, kahit may kaunti pa ring bahid ng amusement. Naupo to sa tabi ng dalaga at tinapik ang balikat nito. Te, kung nagalit siya dahil sa akin, ibig sabihin lang nun, patay na patay pa rin sa iyong fafa mo. Pero ang tanong, paano na ngayon? Paano kasinungalingan natin kung nakuha niya ng core memory mo kagabi? Di nakasagot si Celine. Ang kanyang isipan lumilipad pabalik sa silid kung nasan si Maximus. Alam niyang matapos ang gabing to, mas lalo magiging mahirap magpanggap. Ang pader na tiniyo niya sa loob ng 5 taon, tuluyan ng gumuho at natatakot siya sa kung anong pwedeng mangyari kapag nalaman ni Maximus ang pinakamalaking lihim na tinatago niya. Ang katotohanan na ang triplets ay sarili nitong mga anak. Matapos ang makasaysayan at mapusok na team building sa Palawan, bumalik lahat sa Maynila. Sa kabila ng pagiging abala sa opisina, hindi na maitago ni Celine at Maximus ang nagbago nilang pakikitungo sa isa't isa. May mga nakaw na sandali sila sa loob ng executive floor, mga palitan na makahulugang tingin habang nag-aabot ng dokumento, mga haplos sa kamay kapag walang ibang empleyadong nakatingin, at mga mabilis na halik sa loob ng opisina ng binata tuwing isasara ang pinto para sa isang pribadong pagpupulong. Subalit ang muling pagbabalik ng tamis sa kanilang relasyon ay biglang nabulabog ng isang di nasahang balita. Isang hapon biglang sinugod sa ospital ang ama ni Maximus na si Don Maximiliano dahil sa isang seryosong atake sa puso. Kritikal ang lagay ng matanda at ayon sa mga doktor, tila may mabigat tong dinaramdam na nagpapahina sa kanyang katawan. Nagmamadaling pumunta si na Maximus at Celine sa ospital. Pagpasok nila sa pribadong silid, mahina, ngunit gising na si Don Maximiliano habang umiiyak sa tabi nito si Doña Francesca. Pagkakita sa dalawa, humawak ang matanda sa kamay ng kanyang asawa at pinalapit sina Celine at Maximus dahil may napakalaga rutong kailangan ni aminin bago pa maging huli ang lahat. Maximus, Celine iha, patawarin ninyo kami, panimula ni Don Maximiliano habang may tumutulong luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang umalis sa mundong to na may bitbit na napakalaking kasalanan sa inyong dalawa. Doon, pinasabog na mag-asawang Sanford ang katotohanan na 5 taon nilang itinago. Inamin na ang batang si Summer Evangeline ay hindi ampon at di rin anak ng kusinong babae. Si Summer ay tunay na anak ni Celine at Maximus. Nung gabing lumaya si Celine matapos makita ang maling tagpo ni na Maximus at ng kanyang first love, di alam ng dalaga na 4 pa lang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Nang dumaan ng mga buwan at malapit na siyang manganak sa isang malayong ospital, nalaman to ng matandang Stanford. Dahil sa takot na tuluyang mawala ang dugo at laman ng kanilang pamilya, gumawa sila ng marahas na hakbang. Pinuntahan nila ang ospital, binayaran na napakalaking halaga ang mga doktor at nurse upang itago ang katotohanan. Pagkapanganak ni Celine, kinuha nila ang huling sanggol, si Summer. Kaya nang muli silang magkita ng San Alfonso, labis nagulat ang matanda dahil tila walang galit si Celine at may kasama pang triplets. Doon sila nagsiyasat at natuklasan. Quadruplets pa lang totoong ipinanganak ng dalaga. Kinuha nila si Summer dahil akala nila yun lamang ang tanging anak ni Celine kay Maximus, nang hindi nila lamang may 3 pa palang lalaki. Humingi kami ng tawad. Pinalaki namin si Summer na akala mo, Maximus, ay inampon lang namin para may mag-alaga sa kanya. Patawad si Lynn dahil pinagkait namin sa iyong anak mo. Umiiyak na hiningin ni Doña Francesca ng kapatawaran habang nakaluhod halo sa harap nila. Napatulala si Maximus, hindi makapaniwala sa nalaman. Ang buong akala niya ampon lang ng kanyang mga magulang si Summer, kaya't seryoso niya itong inalagaan bilang sariling anak. Ngunit dugot laman niya pala ito. At ang anak ng babaeng pinakamamahal niya, si Celine naman, ay napahagulgol sa tindi ng halo-halong emosyon. Galit, sakit at pangungulila sa anak na kailanman hindi niya nalamang nabuhay pala sa piling ng iba. Ngunit ang tadhana, may kakaibang paraan ng pagpapagaling.
Ang ama ni Maximus hindi nawala. Tina isang himala na matapos malabas ang tinik at mabigat na sikreto na matagal nilang tinatago sa kanilang dibdib, biglang naging maayos at matatag ang kalagayan ng matanda. Bumalik ang normal na tibok ng puso nito, bumuti ang kondisyon ayon sa mga doktor. Bagaman nagalit ng matindi si Celine at Maximus nung una dahil sa 5 taon na ninakaw sa kanila. Hindi rin naman nagtagal ang kanilang poon. Ang nangingibabaw sa kanilang mga puso ay ang labis na kaligayahan. Dahil sa wakas, bago pa man ang lahat, ay buo na ang kanilang pamilya. 4 ang kanilang mga anak, sina Spring, Summer, Winter at Autumn. Ang 4 na panahon ay wakas nagkasama-sama na. Dahil sa revelasyong ito, nagpasya na rin si Celine na aminin ang buong katotohanan kay Maximus tungkol kay Johan. Maximus, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Si Johan, hindi ko siya tunay na asawa. Best friend ko siya at bading siya. Ginawa lang namin yon para protektahan ang triplets dahil natatakot ako na bawiin mo sila sa akin pag-amin ng dalaga habang nakayuko. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Maximus na sinunda na isang masuyong yakap. Alam mo bang yan ang pinakamasarap na balitang narinig ko? Ibig sabihin sa akin ka lang talaga, Celine, mula noon hanggang ngayon. Nang makalabas ng ospital si Don Maximiliano, nagtipon-tipon ang buong pamilya sa mansyon ng mga Sanford upang sabihin sa mga bata ang katotohanan. Naroon din si Johan na nakasuot ng kanyang formal na suit. Nakangiti habang masayang sinasalubong ang pagiging opisyal na tito ng mga bata. Tinipon ni Celine at Maximus ang 4 na 5 taong gulang na bata sa malawak na sala. Seryoso ang mukha ng magkasintahan. Iniisip kung paano ipapaliwanag sa murang isipan ng mga bata ang komplikadong kwento ng kanilang pamilya. Mga anak, Summer, Spring, Winter, Autumn, panimula ni Celine. Hinahawakan ang kamay ni Maximus. Meron sana kaming gustong sabihin sa inyo ng Daddy Maximus ninyo tungkol sa kung sino talaga kami sa buhay ninyo. Alam na po namin, Mama. Pagputol ni Spring gamit ang kanyang seryoso at matalinong boses. Napatigil sina Celine at Maximus. Ano? Paano niyo nalaman? Tumingin si Winter at Autumn kay Summer na nakangiti na ngayon. Ramdam po namin, Mama. Noong unang beses lang po kaming nagkita sa ilalim ng puno ng San Alfonso, alam na namin magkakapatid kami dahil pare-parehong mukha namin at magkakarugtong ang mga pangalan. Bilang mga panahon, paliwanag ni Autumn. At saka, sinabi na rin po sa amin ni Lolo at Lola noong isang araw. Dugtong naman ni Summer habang lumalapit at niyakap ang kanyang 3 kapatid na lalaki. Sinabi po nila si Daddy Maximus ang totoong daddy ni Spring at ikaw po ang totoong mama ko. Kaya hindi na po kami nagulat. Hindi napigilan ni Celine at Maximus ang maiyak sa galak. Niyakap nila ng sabay-sabay ang kanilang 4 na anghel habang si Johan naman ay nagpupunas ng luha sa sigilid gamit ang kanyang panyo. Sa dulo ng bawat bagyo, ang 4 na panahon ay natagpuan din ang kanilang permanenteng tahanan. Isang pamilyang binuo ng tadhana, pinatibay ng pagmamahal at hinding-hindi na muling magkakahiwa-hiwalay pa. Ang bawat piraso ng puzzle na 5 taon ding naghiwa-hiwalay sa wakas, tuluyan ang nahulog sa kanilang mga tamang kalalagyan. Wala nang mga lihim, wala nang mga takot at wala nang mga pader na pilit nilang tinatayo upang protektahan ang kanilang mga nasaktang puso. Isang gabi, matapos maihiga at mapatulog ang quadruplet sa kanilang malawak na kwarto ng mansyon, nagtungo sina Celine at Maximo sa balkonahe na naging saksi sa kanilang mga huling pag-uusap. Ang langit napapalumutian ng milyon-milyong bituin at ang simoy ng hangin ay tila ba nakikigalak sa kapayapaang namayani sa kanilang mga puso. Dahan-dahan, ibinalot ni Maximus ng kanyang mga bisig si Celine mula sa likod. Sinandalang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Sa posisyong iyon, ramdam na ramdam ni Celine ang init at ang mabilis, ngunit kalmadong tibok ng puso ng lalaking kailanman ay hindi nawala sa kanyang sistema. Hindi ko na kayo hahayaan na mawala pa sa akin, Celine, bulong ni Maximus. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. 5 taon akong naging kalahating tao lang. Ngayong kasama ko na kayo ng mga anak natin, pakiramdam ko buong buo na ulit ako.
Humarap si Celine sa kanya. Pinatong ang kanyang mga kamay sa dibdib ng binata at tumingin ng diretso sa mga mata nito. Ako rin, Maximus. Kahit anong pilit kong magalit at lumayo, ang totoo, kahit kailan di naman nawala ang pagmamahal ko sa'yo, ikaw lamang ang lalaking mamahalin ko. Doon ay muling nagtagpo ang kanilang mga labi, isang halik ng pag-amin, ng pagpapatawad at ng pangako ng kanilang bukas ay hinding-hindi na muling mabubura ng kahit anong bagyo. Upang bumawi sa 5 taon na ninakaw sa kanila ng maling tadhana, nagpa siya ang buong pamilya na magkaroon ng mahabang bakasyon. Isang buong buwan silang nagbonding bilang isang kumpletong pamilya. Dinala ni Maximo sina Celine at ang quadruplet sa iba't ibang magagandang lugar. Naglaro sila sa dalampasigan, naghabulan sa malalawak na hardin at walang humpay na nagtawanan. Masayang masaya ang mga bata, lalo na si Summer na tila ba naging napakadaldal na ngayon dahil palaging kalaro ang tatlo nitong kapatid na lalaki. Si Spring ay seryoso pa rin, ngunit laging nakangiti habang binabantayan ng mga kapatid. Si Winter mas naging malambing at si Autumn walang tigil sa pagkain at pagpapasaway. Siyempre, di rin nawala sa mga bonding na yon si Johan na opisyal lang tinuring na paboritong tito ng mga bata at malapit na kaibigan ng pamilya Sanford. Bawat sandali tila pambayad sa mga panahong hindi sila nagkasama-sama. Isang hapon, habang nakahiga ang dalawa sa isang malawak na hammock sa ilalim ng mga puno sa kanilang hardin, nakasandal sa Celine sa matipinong dibdib ni Maximus. Habang pinapanood nila ang quadruplets na nagtatakbuhan sa hindi kalayuan kasama si Johan, biglang naging seryoso ang mukha ng binata. Naalala ni Maximus ang simula ng lahat ng sakit. Ang gabi kung bakit siya biglang iniwan ni Celine 5 taon nang nakakaraan na walang kahit anong sulat o pasabi. Celine? Panimula ni Maximus habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Ngayong maayos ng lahat, maaari ko bang malaman kung ano ba talaga ang nakita mo 5 taon nang nakararaan? Bakit mo ako iniwan sa mismong gabi na magse-celebrate sana tayo? Huminga ng malalim si Celine. Ang sakit ng alaalang yon ay wala na ngayon, ngunit sariwa pa rin sa kanyang isip ang detalye. Nung gabing yon, pumunta ako sa paborito nating restaurant. Para sorpresahin ka at sabing magiging magulang na tayo, pero bago pa ako makapasok sa private room, nakita kita sa labas ng hallway, kasama ng first love mo. Nakita ko kung paano mo siya kinabig at hinalikan ng marahas. Napatigil si Maximus. Kumunot ang kanyang noo at ilang sandali pa, nalaki ang mga mata na tila ba may biglang nag-sink in sa kanyang isipan. Wait, anong restaurant yun? Tanong ni Maximus. Sa Castiglione's Bistro, sagot ni Celine. Biglang kumawala ang isang mahinang tawa sa mga labi ni Maximus na kalauna naging isang malakas na halakhak. Labis na nagtaka si Celine at bahagyang napaupo mula sa pagkakasandal sa dibdib nito. Bakit ka tumatawa? Seryoso ko, Maximus. Masakit yon para sa akin. Reklamo ng dalaga, bahagyang hinampas ang dibdib ng lalaki. No baby, listen to me. Tawang-tawang sabi ni Maximus habang hinahawakan ang 2 kamay ni Celine upang pakalmahin ito. Hindi ako ang lalaking nakita mo nung gabing yon. Anong hindi ikaw? Kitang-kita ng 2 kong mata ang mukha mo, ang tindig mo. Celine, may pinsan akong buong akala ng lahat kakambal ko dahil magkamukha kami, si Massimo. At ang mas matindi pa, si Massimo ang totoong ex-boyfriend at kasalukuyang asawa na ngayon ng first love ko. Nung gabing yun, nasa isang mahalagang board meeting ako kasama si Papa sa kabilang panig ng syudad. Si Massimo at ang babaeng yun na nasa Castiglione's Bistro dahil doon sila nag-away at nagkabati. Napatanga si Celine. Ang kanyang bibig bahagyang nabuka sa labi at gulat ng pagkashock. Si Massimo? Ang pinsan mong nasa Italy ngayon? Yes, siya yun. Tawang-tawang sagot ni Maximo sabay hinamuli kay Celine para yakapin to ng mahigpit. Dahil magkamukha kami at parehong pamilyar sa iyong itsura, akala mo ako ang lalaking yon. My God, Celine! 5 taon tayo nagkahiwalay dahil lang sa selos mo sa maling lalaki? Napuno ng malakas sa tawanan ng buong hardin. Di na mapigilan ni Celine ang matawa sa sariling katangahan at sa nakatutuwang laro ng tadhana. Ang matinding trahedyang sumira sa kanila noon, isa lamang palang malaking hindi pagkakaunawaan na nagdulot sa kanila ng quadruplets ngayon. Habang nagkakatawanan sila, lumingon si Maximo sa mga bata na ngayon kumakaway sa kanila mula sa damuhan. Pero alam mo, di ko na rin pinagsisihan, bulong ni Maximus. Hinalikan ang noo ni Celine.
Dahil kung hindi ka umalis, baka hindi natin nalaman kung gaano natin kamahal ang isa't isa. At baka wala tayong apat na makukulit na panahon ngayon. Ngumiti si Celine at masuyong yumakap sa kanyang tunay na mahal. Ang kwento ng apat na panahon na nagsimula sa bagyo at bighati ay opisyal na nagtatapos sa ilalim ng magandang sikat ng araw. Isang masaya, buo at panghabang buhay na pamilya. Ang kwento ni na Celine, Maximus at ng kanilang quadruplets ay nagiiwan sa atin ng aral na ang tunay na pag-ibig kayang lampasan ng anumang bagyo ng maling akala at mahabang panahon ng pagkakaiba basta't may pagpapatawad at bukas na komunikasyon sa puso ng bawat isa. At sa pagtatakpos ng paglalakbay na ito, ako ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo, aking mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang paglalaan ng oras at suporta na siyang nagbibigay buhay sa bawat kabanata. Naway nag-iwan to ng matamis na inspirasyon sa inyong mga puso hanggang sa muli nating pagtatagpo sa susunod na kwentuhan.